Usap-usapan sa social media ang naging trust rating nga ni Pangulong BBM Jr. sa iba't ibang surveys. 2 taon pa lamang ang Pangulo sa pwesto na noong una ay naglalaro sa 60% to 70% bawat trust rating, pero ngayon ay bumaba nga daw ito at mas mababa pa sa 50%. Bagsak ito kung tutusin at nakakaalarma ayon sa mga political experts. Kung tuloy-tuloy daw ito at hindi babaguhin ng Marcos admin ng ilan sa kanilang ginagawa, ay malapit na ang katapusan ng admin na ito dahil nawawalan na ng tiwala ang mga Pilipino. Ang mga survey ratings na ito ay magsisilbing daan upang gisingin si PBBM Jr. para gumalaw-galaw para naman magtagumpay ang administrasyong ito. Kung maayos ang pamamalakad ni BBM Jr., naniniwala ako na magtatagumpay ang Pilipinas at walang ibang makikinabang kundi ang mga Pilipino. Pinaka-latest na survey result na lumabas yung Ocolom Research and Analytics first quarter survey, February 21 to 29, 3,000 respondents ang tinanong, 18 years old, edad pataas, face-to-face interviews. Among the top government officials, satisfaction rating, si BP Sara ang namamayagpag. Nakakuha siya ng 75% rating. Halos excellent na ito. Pumapangalawa sa kanya si Senate President Zubiri, 50%. Pangatlo na lang si PBBM, 49%. Ito na yung na-monitor ko na pinakababang rating niya. And si Romualdez, wala na yan. Palaging kulay lang. Nasa 40% lang. Compare natin sa Pulse Asia Survey, first quarter 2020-14. Si BP Sara, ang kanyang satisfaction rating, 67%. Siya pa rin nanguna. So si PBBM 55%, si Zubiri 52%, and Romualdez 31%. So ulitin ko, ang trend ngayon sa satisfaction rating ng Pangulo, pababa ng pababa. Para bang, di ba, may kanta tayo na spaghetti. Spaghetting pababa ng pababa. So, wala pang 2 taon. Less than 50% ng kanyang satisfaction rating. Dumarami ang nadidismaya sa performance ng Pangulo. Okay, trust rating naman, as usual, that's no change. Ang most trusted government official, si BP Sara pa rin, sa survey ng Ocolom is 76% ang nakuha ni BP Sara. All the rest, pababa ng pababa, including the President. Okay, so, konting analysis. Bakit hindi mapigilan ang pagbaba ng satisfaction and trust rating ng Presidente? Bakit nung una mataas? 70 plus eh. Nasa 75 din nung una. Halos parehas sila ni BP Sara, yung mga ratings nila 2022, kaupo nila. Mataas sila, 70 plus. So, yung mga pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, nag-judge dito. Kasi nung una, sinasabi ni Attorney Vic, nung nasa Malacanang pa siya, he wants good governance. So, tuwan-tuwa daw si PBBM yung ganong direksyon na tinatahak nilang dalawang magkaibigan, good governance. So, yung mga appointees, pinipili ng husto, ayaw ni Attorney Vic yung mga may potential crooks, sabi niya. They will destroy your presidency. Hindi yan pwede. Tuwan-tuwa si PBBM. Kaya, maganda ang nasimulan. Kung sa marathon pa o sa track and field, mabilis ang momentum. Kaya lang, ito na. May nakialam, nawala yung
magaling na maasahan executive secretary, inalitan, no, in-appoint na kung sinong gustong i-appoint, nagdatingan na milyonaryo, sino pa dyan na mga, wala na, dami ng issue, may special envoy to China, alleged smuggler, tapos smuggling, hoarding kaliwat kanan, nauuna na ang political patronage, nagbabayad ng utang sa eleksyon. Yun ang nakikita kong problema. Kung sino ang tumulong nung panahon ng kampanya nung May 2022 election, parang binabayaran nila political patronage, na-appoint ang mga malalaking kontribusyon nung panahon sa election. Yun So, pag hindi sila magbago ang takbo, pasensya na lang, ang taong bayan, hindi nyo na maluloko ngayon kasi marami ng social media platforms ngayon na lalaman ang itinatagong lihim. So, yung mga pasabog, lalo na si Maharlika, kung walang mga puting ahas, walang Maharlika, hindi natin nalalaman yung mga ganong tinatagong lihim. So, yun, pababa ng pababa. Sana, gagawas kayo ng drastic reform kung gusto nyo na ang taong bayan manumbalik ang tiwala sa inyo. Mabuti na lang at may BP Sara na halos hindi nagbabago. Kung magbaba man ang rating ni BP, konti lang pataas na naman. So, in the same Ocolom survey, leading presidential candidate sa 2020 election, si BP Sara namamayagpag. 42%. Yeah. As usual, ang pumapangalawa sa kanya, si Senator Tulfo, 17%. Pangatlo, Leni, 10%. Then, tayo na yung tatlo, Moreno, Amy, and Pacquiao, 4% each. And then, Padilla, 2%. And Martin Romualdez, as usual, kulelat, hindi nakakuha ng 1%. Ano lang, 0.4%. Grabe. Okay. The same survey ng Ocolom, yung sa vice presidential survey naman, tinanong nila sinong preference. Nako, nangunguna si former President Duterte, 27%. Susunod, Senator Raffy Tulfo, Leni Robredo, Senator Amy, and Bongo. Yan, yung mga preferences sa vice presidential race. Okay, sa senador naman, ang mga nangunguna ay si FPRRD pa rin. Nakakuha siya, napakataas. 93%. The highest rating so far. And then Soto, Erwin Tulfo, Moreno, Pacquiao, and the rest. Yun na yun. So, ano ang makikita natin sa survey nito? Malakas pa talaga ang mga Duterte. Kasi ang Duterte, nangunguna, most trusted, most highest satisfaction rating, leading presidential candidate by 2028, and then si FPRRD may asim pa. Pag tumakbo siyang senador ngayong 2025, sure hit na yan. Ang question lang kung tatakbo pa siya o hindi. And then sa 2028, sana kung pagdasal natin na malakas pa siya, nako, kung ang magtandem by 2028, Sara and Digong, may tatalo pa ba sa tandem na yan? Sana matuloy yan. Kasi medyo malakas yan, no? Malakas si Senator Tulfo as vice presidential candidate. Kung presidente nga dumidikit nga siya kay BP Sara. How much more kung vice president? Sino ang
pwedeng vice presidential candidate na tatalo kay Senator Tulfo. Wala nang iba kundi si PRRD kung tatakbo siya. So, sana itong administrasyong ito maging wake-up call itong mga surveys na ito. Huwag niyong pabayaan na maging spaghetti kayo pababa ng pababa. Sana magtagumpay ang administrasyon ito.